Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano po maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak ulit? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay o Pasko ng pagkabuhay. At sa mga susunod na mga araw, lagi po natin maririnig ang mga salita na sinasabi ni Jesus na maliban na ipanganak na muli ang anak ng tao o kaya naman maipanganak ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So kailangan maipanganak muli. Yung tinatawag natin pag sa English, born again. Ito po ba yung literal na kailangan maging miyembro tayo ng born again? Born again community na kailangan ilublob ulit sa tubig? Nung pinagdiwang natin ang gabi ng Pasko ng Pagkabuhay at nung mismong linggo ng Pagkabuhay, sinariwa natin ang ating binyag. Sinagot natin ang mga kataga kung itinatakwil ba natin si Satanas. At gayon din naman, kung tayo ba ay nananampalataya sa isang Diyos, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sinariwa natin ang ating binyag. At sa tuwing ginaganap natin ang pagbibinyag, dito nagaganap ang pagiging bagong tao natin. Kaya, born again. Pero ito yung panawagan ni Jesus, na mabubuhay lang tayong muli kung tatanggapin natin ang Espiritu Santo na siya namang ipagkakaloob din ni Jesus, ipagkakaloob ng Diyos. So, kung born again, panibagong buhay, bagong buhay, kailangan mamatay ang lumang buhay, ang lumang pagkatao para lumitaw yung bagong buhay na ngayon ay buhay sa piling ni Jesus. So, tingnan po natin, no? Ang unang mga nakatanggap ng Espiritu na sinasabi ni Jesus na maipanganak na muli ay ang mga alagad. Na narinig natin sa unang pagbasa na itong sina Pedro at Juan, ano ang naidulot nito sa kanila? Katapangan. Naging mas matapang na ipangaral ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, kahit pa
sila ay pinagbabawalan o kaya naman sila ay pinagbabantaan. Pero hindi natakot itong mga alagad na ito. Hindi nagpatinag sa anumang mga banta na nakaamba sa kanilang buhay dahil ang buhay nila ay iba na ngayon. At yun din yung ipinapaalala sa atin sa araw na ito, sa gabing ito ng ating pagdiriwang ng banal na misa. Nahilingin natin yung grasya na makilala nga natin si Jesus. At kapag nakilala natin, matanggap natin si Jesus. Hindi automatic na nakakapagsimba tayo at nasa loob tayo ng simbahan ay tinatanggap na natin si Jesus. Makikita lang natin yan kung may pagbabago sa ating buhay. Kung sinisikap din natin na baguhin ang ating ugali, ang ating pamumuhay, o yung lifestyle na tinatawag. Pero kung tayo nga lang, kung tayo lang, hindi natin ito kakayanin. Kung kaya't, alam ni Jesus, kailangan natin ng grasya, ng Espiritu, upang tayo po ay magkaroon ng panibagong tapang, panibagong lakas, taglay ang Espiritu Santo. Amen?